Ito namang si Joel Villanueva. Ito naman ang sabi niya kahapon. Sabi ni Joel Villanueva naman, kahit si Satanas di papayag sa script niya. Ang tinutukoy niyang script niya si Bryce Hernandez, yung district engineer ng DPWH na nag-expose sa kanila ni Estrada. Sabi niya, "Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin." Anong ibig sabihin naman dyan ni Joel Villanueva? Ang ibig sabihin naman ni Joel Villanueva, mga kabunyog, mga kababayan, pinapakonsensya niya sila Tito Soto, pinapakonsensya niya sila Ping Lacson na sana itong nangyari sa amin ngayon na sinisiraan daw sila ni Jinggoy Estrada, sana daw hindi mangyari yan sa kanila. Sa iba. Ang actually, nag-a-appeal to emotion. Yang ganyang appeal yan to emotion. Nag-a-appeal kila Soto na proteksyonan sila. Ang hinanakit kasi nila Joel Villanueva, ang hinanakit kasi nila Jinggoy Estrada, sa ilalim ng liderato ni Tito Soto, hindi sila pinoproteksyonan ni Tito Soto at ni Ping Lacson. Ang gusto nilang mangyari, katulad ng panahon ni Chis Escudero ang Senate President, ang Blue Ribbon ay si Marcoleta, walang senador na mababanggit sa investigasyon. Nakuha niyo mga kabunyog? Kumbaga sila, para kila Villanueva, dapat protektahan sila nila Tito Soto kasi senador sila. Ay ang stand naman kasi ni Tito Soto sa kaniping Lacson, kahit pa senador, kapag may nagawang masama na lumabas ang pangalan, hindi po protektahan. Kasi bakit kaya nga si Cayetano, nung sinabi ni Ping Lacson na hawak na nila ng Senate Blue Ribbon Committee yung CCTV, yung umakyat doon na kontraktor na may dala ng pera, sabi ni Cayetano, bakit naman sinusubaybayan na ninyo ang galaw sa loob ng Senado? Sus, kung wala kang tinatago, huwag kang matakot. Kaya nga ang sabi ni Senate President Soto, bakit matakot na takot kayo? Kung wala naman kayong tinatago, kung wala naman kayong tinatago, huwag kayong matakot. Ito kasi yung pagkakaiba ng leadership ni Tito Soto at saka ni Ping Lacson at saka nung panahon ni Chis Escudero ni Marcoleta. Sa panahon ni Chis Escudero as Senate President at si Marcoleta ang Blue Ribbon, kampante ang mga senador, hindi tayo magagalaw dyan. Yung investigasyon na yan, walang lalabas na pangalan dyan. Kaya itong si Villanueva, ang gustong mangyari ni Villanueva, senador siya, pag suportahan naman siya ng mga kapwa niya senador. Anyway, yan mga kabunyog ang argumento ni Villanueva. Tama ba yun? Tama ba yun na kapag kahit mali ka, suportahan ka dahil lang senador ka? Parang mali, Parang mali. Mas tama yung sinabi ni Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, pasensya na sa mga kasamahan namin. Kahit pa senador, kahit pa kongresista, kapag sa investigasyon ay lumitaw ang pangalan mo, hindi ka namin poprotektahan. Kasi kung poprotektahan ka namin, bakit pa tayo nag-iimbestiga? Dapat ang investigasyon naka-blindfold. Ibig sabihin, wag natin ito kasi yun. Yan yung problema ngayon. Alam nyo, kaya ako, ang pinapaliwanag ko, habang nagsasalita itong mga habang nagsasalita itong mga senador na ito ng minority, yung mga sinasabi nila lalong nagdidiin sa kanila. Tama ba yun? Nakikita nyo yung punto mga kabunyog, mga kababayan. Ang gusto nila Cayetano, ang gusto nila Pato de la Rosa, ang gusto nila Joel Villanueva, ang gusto nila Marcoleta, pagka-senador ka, protektahan ng liderato. Hindi ganun si Tito Soto at si Ping Lacson. Sabi ni Tito Soto at ni Ping Lacson, hindi pwede. Hindi pwede kahit kahit kasamahan natin sa Senado, kung wala namang kung may na lumalabas ang pangalan, yan? Huwag nating protektahan. Masisira ang Senado sa ganyan Yun, tama yun
Ang sabi kasi ni Ping Lacson, may CCTV na kaming hawak. So sabi ni Cayetano, bakit naman kinukuha nyo ang CCTV? Bakit minamanmanan nyo na ang Senado? Baka marami ring nakatago kay Cayetano. Baka marami ring ginawa si Cayetano na takot ding ma-expose. So ito yung problema dito sa minority. Nakukuha nyo yung point? Ito ang problema sa kanila. Habang nagsasalita sila, lalo lang silang nasisira eh. Para silang nahuhulog lalo sila sa kumunoy. Tama ba yung argumento ni Joel Villanueva? Kinausap ko nitong nakaraang Karina, ang lahat nagsasabi, mas worse. Yung dating hanggang bewang, lagpas tao na. Yung dating hindi binabaha, binabaha na. Hindi inaabot na bahay, binabaha na. So, I don't know how else to say this, Mr. Chairman. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Hindi rin nakatulong, tingin ko, Mr. Chairman, hindi nakatulong kasi patsi-patsi nga po eh. Sana, ang hiling ko na lang po, ay kahit na hindi po masisimulan next year, makita po natin talaga yung master plan para po meron ding confidence yung mga kababayan natin that it's really moving, Secretary. Kasi kung titingnan niyo po from last year tsaka this year, baka walang magsabing nag-improve talaga sa amin and I'm speaking from personal experience. Kinausap ko nitong Mr. President, noong pong time na yun, Mr. President, nagpunta po tayo sa Kalumpit kasama si Mayor Lem at si Governor Daniel Fernando. Binanggit po natin sa lahat ng news outlet na palpak talaga ang programa ng pamahalaan sa flood control. 2 years later, Mr. President, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas pumunta rin po doon sa the same town with the same mayor and with the same governor at sinabi rin po ng ating Pangulo, palpak nga ang flood control program ng pamahalaan. Mr. President, para po tayong sirang plaka, dito sa Senado paulit-ulit, 1.4 billion pesos ang budget ng gobyerno, pero nasaan po itong flood control na ito? In the same year, Mr. President, kanina sa Kamara, sinasabi, in the same year, may program daw po si Joel Villanueva. Wala pong ma-verify, wala pong ebidensya, wala pong resibo, pero patuloy po itong tinatanong. Mr. President, sabi ng matatanda, kung sino yung lumalaban, siya yung gusto nilang tamaan ng mga sindikato. And if you can't convince them, confuse them. Binanggit din po yan ni Mayor Vico Soto. Mr. President, hinahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero, a name that cannot be mentioned. Walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin. Ngayon, Mr. President, nasan po si Dracula? Bumaba daw po yung dugo. Bakit? Kulang na po ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba na humahanap ng dugo si Dracula? Sino ba ang mastermind nito, Mr. President? Hindi po ba ganito rin po yung ginawa sa atin 2 years ago nung nilabanan natin yung People's Initiative na may mga script na pinababasa at basa, scripted lahat, kahit walang ebidensya, i-contempt mo, kahit walang ebidensya, ipako mo sa krus. Mr. President, hindi po tayo natatakot sa mga ganitong uri ng demolition job. Handa rin po tayong madungisan ang ating pangalan, mainsulto o batikusin kung ito naman po ang magliligtas sa ating mga kababayan at tuldok sa anlibaha. Mr. President, let me put this on record. Alam ko po kung bakit lumabas ang pangalan ko. Kahapon ho, Ginoong Pangulo, and Senator JV and Senator Chis would attest to this, may hawak po ako ng mga affidavits ng mga taga-DPWH sa Bulacan. Pinakita ko po sa kanila at sabi ko, i-bring up ko po doon sa committee ni Senator Marcoleta. Hindi ko po ito nagawa sapagkat alam naman natin, Mr. President and Majority Leader Migs, alam natin yung nangyari kahapon. So we were preparing, I didn't get the chance to attend the committee hearing. Pero ang sabi ko nga po kay SP Chis kahapon at kay Senator JV,
this is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Kaya ang hiling ko po sa bulwagang ito, ang hiling ko rin sa ating Pangulo, alam ko na sincero po kayo, alam ko po na masakit po sa inyo itong nangyayari, pero klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula, kung bakit bumaba ang kanyang dugo, kasi hindi na ho malaman kung saan tatago yung bilyon-bilyon o trilyon-trilyon sa lapi. Hindi na alam kung saan, kaya bumaba po yung dugo. At mismo si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? So yun lang po, Ginoong Pangulo, ang nais kong sabihin. Mr. President, binanggit po kahapon ng ating Senate President Chis Escudero yung mga pangalang hindi pwedeng banggitin noon. Pero ngayon, Mr. President, may ginagawa ang Diyos, buhay ang Diyos. Ito pong nangyayaring ito, alam po niya na ito'y maglilid sa katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Uulitin ko po, Mr. President, hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ngunit ang hiling ko, Mr. President, atin pong alamin at siguruhin na may ebidensya yung ating mga sinasabing sangkot dito. At sa mga susunod na pagdinig, bibigay ko po lahat ng aking nalalaman. Wala din po akong sasantuhin gaya ng sinasabi ko noon pa. At Mr. President, I will never betray my principle. I will never, ever Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your Creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit 1 bilyong taon, kahit 1 trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong Bulakenyo who suffer from flooding year after year. And that is where my focus remains, Mr. President. Finding real solutions, not engaging in black propaganda. Mr. President, I will not be distracted by lies. And instead, I affirm my commitment to the work that truly matters, serving our people with honesty and integrity. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.